Itago na lang ninyo ako sa pangalang Elmer. Ilang buwan na rin po ninyo akong tagapakinig. Kaya ngayong hindi ako gaanong abala, ay naisipan ko na rin magpadala nitong sarili kong karanasan. Nangyari po ito noong kabataan ko pa at nag-aaral pa lamang ako sa kolehiyo. Noong mga panahong ito, may dalawa kong kabarkada na tawagin na lang po nating Randy at Paul. Silang dalawa yung madalas kong kasama noon kahit saan man ako magpunta. Nauso po noon yung sabong sa aming baryo. Kaya't madalas kapag walang pasok ay dumediretso kaming tatlo sa sabungan. Walang alam yung aking mga magulang doon. Kaya't matagal ko rin itinago sa kanila yung aking bisyo. Dahil sa pagkahilig namin sa sabong noon, dumating nga kami sa punto na kahit may pasok kami, ay nagagawa pa rin naming lumiban para lamang makapunta sa mga pistahan kung saan nga merong nagaganap na sabong. Bonus na lamang sa amin noon kung meron pang mag-imbita sa amin na makipista sa kanila. Isang pagkakataon noon, nalaman namin sa isa naming kaklase na merong pista sa isang liblib na nayon na pwede nga naming puntahan. Nagkataon din noon na wala kaming pasok dahil merong pagpupulong yung mga guro. Kaya't hindi na rin kami nagdalawang isip pa noon. Pagkalabas naming tatlo sa aming eskwelahan, agaran nga kaming naghanap ng masasakyan para makapunta sa naturang baryo. Ni hindi na nga kami nakapagpananghalian noon para lang makarating agad sa naturang baryo at maabutan namin yung sabong na magaganap raw doon. Naisip lang namin noon na sana'y merong magyaya sa amin na makikain sa kanilang bahay. Nakahanap nga kami ng masasakyan noon at agaran kaming bumiyahe patungo sa liblib na baryong yon. Tinanong ko pa nga yung driver noon kung maabutan ba namin yung sabong sa naturang baryo. At napatawa naman ito. Dahil medyo maaga pa naman daw kami. Dahil kadalasan daw ay nagsisimula yon ng mga bandang 2:00 pa ng hapon. Sinabi ko na lang din noon na makikipista muna kami ron. Kaya't yun nga yung rason kung bakit maaga kaming pumunta ron. Medyo hindi naman ganun katagal yung naging biyahe namin noon. Karating nga namin doon ay napakarami na nga ng mga tao sa kanilang mga kalsada. Pansin rin namin na abala nga yung halos lahat ng tao kaya't marahil ay oras na nga yun ng pananghalian. Pagkababa namin sa tricycle noon ay tumambay na muna kami sa kanilang maliit na plaza. Hindi muna kami umaasa noon na may magyayaya nga sa amin upang makipista. Kaya't wala kaming nagawa kundi magpalipas na lang ng oras doon. Pero noong akmang pupunta na nga sana kami doon sa sabungan, may isang lalaking lumapit sa amin noon. Sa aking pagkakatansya ay nasa 50 anyos na po ito. Nagtanong ito sa amin kung nakapagpananghalian na raw ba kami. Kaya't lahat kami ay napailing. Sinabi pa nga ni Randy sa kanya noon na wala kaming kakilala sa naturang baryo. Kaya't nahiya kaming pumunta sa mga kabahayan. Napatawa naman po yung lalaki noon at sinabing hindi dapat kami mahiya dahil pista naman doon. At wala namang problema kung makikain nga kami sa mga kabahayan kahit pa na hindi namin kakilala yung may-ari ng bahay. Dahil hindi pa nga kami nakakain noon at naaawa rin po ito sa amin, niyaya niya kaming pumunta muna sa kanilang bahay. Medyo may pag-aalinlangan ako noon. Pero dahil nagpasya ng sumama sa kanya sina Randy at Paul, wala na rin akong nagawa kung hindi yung sumama rin sa kanila. Habang naglalakad kami at dumadaan sa mga kabahayan ay lalo lang kaming nakakaramdam ng gutom. Dahil nga sa samyo ng mga pagkaing nakahain sa bawat hapagkainan doon. Tinanong nga namin yung lalaki kung saan babanda yung kanyang bahay. At ayon sa kanya ay nasa dulo pa raw yon. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad hanggang sa may madaanan nga kaming bahay kung saan may nakatayo sa tapat nun na isang matandang babae. Titig na titig po ito at napansin rin po yun ng lalaking aming kasama. Noong makarating kami sa may tapat ng bahay na yon, ay binati na lamang yun ng lalaki at sinabing dadaan lamang kami. Pero napako yung paningin ng matandang yon sa amin. Sinabi pa niya sa lalaki na dumaan daw muna kami nang sa gayon ay makakain.
Ayaw sana namin noon dahil parang may kung anong kakaiba sa naturang matanda. Pero ayon pa sa lalaking yon ay masamang tumanggi sa grasya. Dahil dito ay wala na rin kaming nagawa kung hindi yung pumayag sa alok ng matandang babaeng yon na kumain muna kami sa kanyang bahay. Noon nang maglakad noon yung lalaki samantala kaming tatlo ay nasa likuran lamang nito at nagbubulungan. Pagkapasok namin sa bahay ng naturang matanda, agad niya kaming dinala sa may kusina. Walang gaanong tao roon sa may sala. At nang makarating kami sa kusina ay wala rin pong tao roon. Binigyan kami ng matanda ng pinggan at kutsara at saka sinabihan kami na kami na lamang yung bahalang kumain. Saktong kakain na kami noon nang may dumating silang bisita. Napadungaw yung matanda at sa wari ko ay importanteng tao yon. Dahil nagmamadali nga itong magpaalam sa amin. Nung wala na nga yung matanda, agad na nagwika yung lalaki sa amin noon. At ayon sa kanya ay palitan daw namin yung aming mga pinggan at baso ng mga babasagin. Nang sa gayon daw ay malaman namin kung may hindi magandang nakahalo sa pagkain. Napakunot naman ako ng noon at nais ko sanang magtanong pero sinabi sa amin ng lalaki na tsaka na lamang yung mga tanong. Inabutan nga niya kami ng babasaging pinggan at baso at tsaka nga kami kumuha ng pagkain. Nang nakakuha na nga kami, agaran niya kaming sinabihan na paikutin daw namin yung aming mga pinggan. Dahil kita namin noon yung pagkabahala ng lalaki sa amin. Ginawa nga namin yung kanyang sinabi bago pa man makabalik sa amin yung matanda. Nagkataon din naman na kami lang yung tao sa may kusina. Kaya't wala ring pupuna sa aming ginawa. Sabay-sabay nga naming inikot yung aming mga pinggan. At lahat kami nagulat nung magkaroon yun ng bitak. Mabuti na nga lang at hindi yun tuluyang mabasag. Kaya't hindi nagkaroon ng kalat sa kusina. Napamura naman ng pabulong yung lalaki noon. At saka nagwika na kailangan na naming umalis sa bahay na yon. Naging panay naman yung pag-usisa namin noon. Pero ayon sa kanya, ay dapat na kaming umalis at sa bahay na lamang daw niya kami kumain. Dahil kita rin namin sa kanyang mukha yung takot ay iniwan lang namin doon yung aming mga pinggan sa mesa. At pagkatapos nun, nagmadali na nga kaming lumabas sa kusina kung saan nakatiwangwang lang din yung pintuan. Nakita pa kami ng matanda noon na hanggang sa mga sandaling yun ay nasa labas pa rin. Tinanungan niya kami kung tapos na ba kaming kumain at yung lalaki yung siyang sumagot at sinabi na tapos na kami at dadali na nga niya kami sa kanyang bahay. Napatango na lang din yung matanda sa amin noon pero medyo nagtataka. Animoy makahulugan nga yung naging pagngiti nito. Nagmadali kaming naglakad hanggang sa tuluyan na nga kaming makalayo sa bahay ng matandang yon. Nang mga sandaling yon, doon lang nagwika yung lalaki at ayon sa kanya, malakas na raw kasi yung haka-haka sa kanilang baryo. Naswang araw yung matandang yon. Pero pinapasok pa rin daw niya kami dahil nakakahiya ngang hindi ito pagbigyan at baka kung ano pa raw yung sabihin. Lalo at hindi naman daw kumpirmado na isa nga itong aswang. Yun ay bago nga namin madiskubre yung katotohanan. Mabuti na nga lang at nalaman kaagad namin na aswang talaga ito. Dahil nagkaroon nga raw ng bitak sa aming mga pinggan nung paikutin namin yon. Turo daw yun sa kanya ng kanyang lolo. Dagdag pa ng lalaki. Kung hindi raw pagpapahawa yung gagawin nun, ay baka lalasunin daw kami ng matanda at kapag magkasakit na kami, ay doon daw niya kami bibiktimahin. Sinabi pa niya na kung hindi rin namin pinaunlakan yung kanyang paanyaya sa amin noon, ay baka kung ano pa yung kanyang gawin at hindi na nga kami makakauwi. Nung mga panahong yon, dumiretso na kami sa bahay ng lalaki at doon na nga kami kumain. Sinabi pa niyang wala kaming dapat ipag-alala dahil hindi raw siya aswang. Napatawa na lang din kami sa kanyang sinabi noon at minabuting tapusin na nga yung pagkain. Noong makatapos na kami, sinamahan pa kami ng lalaking yon sa sabungan. At ayon pa sa kanya, ay baka maging kargo di konsensya pa raw niya kami kung hayaan lamang niya kami sa kanilang baryo.
Lalo pa't napag-interesa na nga kami ng matandang aswang. Nung matapos na nga yung sabong, hinatid na rin kami ng lalaking yon sa sakayan ng tricycle at saka inantay na makabiyahe pa uwi. Ganoon na lang yung aming pagpapasalamat sa kanya noon. Dahil kung wala yung kanyang tulong at gabay sa amin ay baka tuluyan na nga kaming nahulog sa patibong ng matandang aswang na yon. Halos hindi kami makapaniwala at hanggang sa makarating ako sa aming bahay ay naging balisa ako noon. Pakiramdam ko ay anumang oras ay susundan ako ng matandang yon. Mabuti na nga lang at hindi kami nakakain ng pagkain inihain nito. Kung nagkataon ay baka tuluyan nga kaming nahawaan o kung hindi man ay baka nalason. Pero hindi lamang po yun yung mga nangyari dahil meron pa pong ibang mga nangyari. Pinagalitan nga ako ng mga magulang ko noon nang sinabi ko sa kanila yung mga nangyari. Sinabihan din nila ako na wag raw akong sasama sa mga sabongero kong barkada dahil masisira lamang daw yung aking buhay. Nangako naman ako sa kanila noon na hindi na nga ako tutungo sa mga sabungan para na rin sa aking kaligtasan. Noong gabing yon, sa hindi ko inaasahan ay hindi nga ako makatulog. Pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa akin at parang nagbabantay sa bawat paggalaw ko. Sa kadahilanang ito, ilang ulit akong napasilip noon sa bintana. Gawa ng pakiramdam ko nga ay merong nakamasid. Nakatatlong balik na ako noon sa may tapat ng bintana noong may maulinigan nga akong yabag sa labas ng bahay. Alam kong sa may tapat lang din yun ang aking kwarto. Kaya't marahan kong sinipat yung paligid para malaman kung ano nga ba yun. Ganoon na lamang yung gulat ko nang may makita kong itim na nilalang na may nagbabagang mga mata. Inilabutan na nga ako noon dahil naisip ko kaagad yung matandang babae na nag-imbita sa amin. Dahil dito, minatsagan ko nga po yun hanggang sa makita kong marahan yun na lumapit sa may dingding ng aking kwarto. Nagpalingalinga ako noon at napaisip kung ano nga bang pupwede kong ibato sa kanya. Nung wala na nga akong maisip na ibato, ay kinuha ko na lang yung maliit na bangko na nakalagay sa ilalim ng aking higaan. Nang makuha ko na po yun, minatsagan ko nga yung nilalang na yon. Hanggang sa makita kong napapasilip na nga siya sa may siwang ng dingding. Wala akong naging pakialam noon kung masira man yung dingding. Noong matansya ko nga yung kanyang distansya, walang pagdadalawang isip kong binato sa kanya yung hawak kong maliit na upuan. Isang malakas na pag-ungol na lang din yung aking narinig sa kanya noon nang magawa ko itong tamaan. Nakita kong napalingon pa ito sa akin at lalo pang nandilat yung kanyang mga mata. Naisip kong baka nagulat yon sa aking ginawa at marahil ay hindi nga niya ako kaagad nakita. Naisip ko noon na baka kung ano pa yung kanyang gawin sa akin, kaya't napasigaw na nga ako para gisingin yung mga magulang ko. Ilang ulit pa akong napasigaw noon at parang nabunutan nga ako ng tinik sa aking lalamunan. Nung marinig ko na nga yung boses ng aking ama na nagtatanong kung ano ba talaga yung mga nangyayari. Sinabi ko naman sa kanya na merong aswang sa labas ng bahay. At alam ko nga na yung matanda yun sa kabilang baryo. Napamura naman yung aking ama noon at makaraan yung ilang sandali ay bumaba nga siya sa aming bahay. Pero sakto ring pagkalabas ng aking ama ay tumakbo na rin palayo yung nilalang na yon. Hindi na lamang siya hinabol ng tatay ko noon at sinabihan akong matulog na dahil siya na umano yung bahalang magbantay sa paligid. Kinaumagahan po noon, kumonsulta kami sa albularyo at nagpalagay ng mga pangontra sa paligid ng bahay, pati na rin sa mga dingding, bintana at mga pinto. Talagang naniguro na po kami noon dahil mahirap na at baka bumalik pa yung aswang na yon. Sa awa naman po ng Panginoon at sa tulong ng albularyo ay hindi na muling nagparamdam sa amin yung nilalang. Gayunpaman, hindi ko po malilimutan yung mga nangyari ng gabing yon. Ito po yung karanasan ko. Pero dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Gusto ko lang po sanang magbahagi ng kwentong aswang sa inyong channel. Matagal na rin akong nakikinig dito. Simula noong ipinakilala sa akin ng aking kaibigan yung inyong channel.
Tawagin niyo po akong Jared at isang guro dito sa Cotabato. Itong aking ikukwento sa inyo ay naging karanasan ko noong ako po ay mga nasa ika-4 na taon sa high school. Mahirap lang yung buhay namin noon. Kaya tuwing walang pasok ay kung ano-ano nga yung pinapasok kong trabaho para pagdating ng pasukan ay meron akong magiging baon. Kahit kasi na pwedeng lakarin yung distansya ng aming bahay patungo sa eskwelahan, may mga bayarin din po kami sa paaralan na hindi namin inaasahan. Dahil pasok nga po ako sa honor noon, kailangan ko talagang makapagpasa ng kung anumang proyekto at makapagbayad sa mga bayarin. Bunsod po nito, nagpursige nga akong makatapos ng high school upang makakuha rin ng scholarship pagdating sa kolehiyo. Isang pagkakataon po noon, dahil bakasyon naman namin dahil malapit na nga yung Pasko, ipinatawag ako ng isa kong ninong. Ayon pa dito, ay doon na raw muna ako sa kanilang bahay dahil walang magiging alalay yung kanyang ama roon. Dahil may katandaan na nga yung tatay ni Ninong at madalas ay wala rin itong kasama sa kanyang bahay. Kaya't ayon kay Ninong, habang naroroon daw ako, ay linisin ko na lang din yung mga damo sa kanilang bakuran. Nangako rin ito na bibigyan niya ako ng malaki-laking halaga para raw mapag-ipunan ko yung aking pag-aaral sa kolehiyo. Natuwa naman ako noon, kaya't hindi na nga ako nagkaroon pa ng maraming mga tanong. Agaran akong nagpaalam sa aking mga magulang. At nung payagan nga nila ako, ay agad rin akong umalis dala nga yung aking mga damit. Dahil wala akong pamasahe at nasa kabilang baryo lang din naman yung bahay ni Ninong, minabuti kong maglakad na lamang. Binilisan ko na lamang yung aking paglalakad noon nang sa gayon ay maabutan ko ito sa kanilang bahay. Nasa kalagitnaan na nga ako ng aking paglalakad nang may makasalubong akong isang kababaryo namin. Napansin niyang meron akong mga dalang mga damit. Kaya't nag-usisa nga ito kung saan nga ba ako pupunta. Hindi naman ako naglihim noon at sinabi ko dito kung saan nga ako papunta. At pagkatapos kong sabihin kung saan nga yung aking destinasyon, kita kong nagbago yung kanyang mukha. Napatanong kaagad ako noon kung ano nga bang dahilan ng pag-iba ng ekspresyon ng kanyang mukha. At agaran din po itong nagwika. Sinabi nito sa akin na hindi dapat ako pumunta sa bahay ng ama ng aking ninong dahil maugong na raw yung balitang isa nga itong aswang. Sinabi pa nito na pinarusahan at isinumpa raw yun ng isang albularyo, kaya nga raw ito nagkasakit. At yun daw marahil yung dahilan kung bakit kailangan nga nila ng alalay. Yun din daw yung rason kung bakit pumipirmi si Ninong sa kanilang bahay. Hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko sa mga sinabi nito, pero dahil alam ko nga sa sarili ko na mas kailangan ko ng pera kaysa nga sa kung anumang kwentong katatakutan, ay hindi ko nga pinakinggan at minabuting magpaalam na lamang doon. Nang medyo nakailang hakbang na nga ako, narinig ko pang nagwika yung kababaryo kong yon. Ayon dito, wag daw akong lalapit sa matanda, lalo na kapag gabi. Baka raw hawaan nito ako, at kung hindi man ay baka maisipan niyang ako ay biktimahin. Napatango na lang po ako dito at nagpasya ng magpatuloy sa aking paglalakad. Dahil nais kong maabutan si Ninong, nagpasya nga akong bilisan pa yung paglalakad ko. Hindi ko alam kung ilang minuto nga yung ginugol ko sa paglalakad ko noon. Pero sa kabutihang palad ay naabutan ko naman si Ninong. Nagkwentuhan kaming dalawa noon at sinabi nito na ako muna raw yung bahala roon dahil may karamdaman daw yung kanyang ama. Dagdag pa nito, may mga pagkain na raw na naroroon sa kanilang ref, kaya't hindi nga ako magugutom doon. Sinabi rin niya na mga 3 araw siyang mawawala at sa kanyang pagbabalik ay ibibigay raw niya sa akin yung sinasabi niyang pera bilang sahod ko. Ayon pa dito, hayaan ko na lang daw yung kanyang ama at ang mahalaga ay may kasama lang daw ito ron.
Kaya pa naman daw ng kanyang tatay na kumilos para alagaan yung kanyang sarili. Itinuro niya rin sa akin yung kwarto kung saan nga ako mamamalagi habang naroroon ako. Napatango naman ako noon at nagpasalamat. Nagpaturo na rin ako sa kanya noon kung saan banda yung mga lilinisin ko, nang sa gayon ay makapagsimula na ako agad. Lumabas kaming pareho noon at nang makita ko na nga yung bahaging aking lilinisan, agaran akong nagplano kung paano ko gagawin yon para madali ko itong matapos. At noong makaalis na nga rin si Ninong, sinimulan ko na rin agad yung paglilinis sa bakuran nila. Nasa kalagitnaan nga ako ng pagbubunot ng mga damo nang makarinig ako ng boses sa loob ng isang kwarto. Bahagya akong kinilabutan dahil doon. Dahil parang nanggagaling pa sa ilalim ng lupa yung kanyang tinig. Sinubukan ko na lamang na wag nang pansinin yon. Hanggang sa matapos ko na nga rin yung aking mga gawain. Isinaisip ko na lamang noon yung mga sinabi sa akin ni Ninong. Nang matapos ko na ngang linisan yung harapang bahagi ng kanilang bakuran, nagpa siya nga akong pumasok sa bahay ni Ninong. Nagkataon noon na lumabas nga yung kanyang ama at nagulat ito sa aking presensya. Parang atakihin pa nga nito ako. Akala yata ay magnanakaw. Pero nagpakilala ako at sinabi sa kanya na pinapunta ako ni Ninong para meron nga itong makasama. Agad namang kumalma yung matanda, pero kita kong mabalasik pa rin yung kanyang pagtitig sa akin. Humingi naman siya ng tawad noon at sinabi na inakala raw talaga niyang magnanakaw ako. Napailing na lamang ako noon at mas ipinaliwanag sa kanya yung napagkasunduan namin ng ninong ko. Pagkatapos kong ang gawin yon, ay nagpaalam na rin ito sa akin. Sinabi pa niyang kumuha na lamang ako ng makakain sa may kusina kapag nagugutom ako. Nagpasalamat naman ako sa kanya noon at pinagmasdan ito habang papasok na sa kanyang kwarto. Noong mga panahong ito, sa hindi ko inaasahan ay nakalanghap ako ng kakaibang amoy mula sa matanda. Parang malansapuyo na parang patay na daga. Pinilit ko na lamang na huwag maduwal noon hanggang tuluyan nang makapasok yung matanda sa kanyang kwarto. Dahil nakaramdam ako ng gutom, nagpa siya akong pumunta sa may kusina para kumuha ng makakain. Pagkarating ko roon ay medyo kinalabutan ako. Dahil pakiramdam ko ay may kakaibang enerhiya doon. Pansin ko rin na parang malansa nga noon, pero hindi ko naman alam kung saan ba talaga nanggagaling yung naturang amoy. Minabuti ko na lang na kumuha ng makakain doon at sa labas na nga rin ako ng bahay kumain. Nasa kalagitnaan ako ng aking pagkain noon nang may makita kong isang tao na papadaan sa may tapat ng bakuran ni Ninong. Napansin ko rin na sinisipat nga niya ako ng mabuti, kaya't napatitig rin po ako dito. Noong makalapit na nga ito sa bakuran, kinawayan niya ako at sinenyasan na lumapit sa kanya. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin noon, kaya't naglakad naman ako para lapitan ito. At noong magkakaharap na nga kami, sinabi niya sa akin na wag daw akong magpapaabot ng gabi sa bahay na yon, dahil hindi ko raw magugustuhan yung mga mararanasan ko. Napakunot ako ng aking noo at agarang napaisip. Nakonektado nga yung naging babala sa akin ng aming kababaryo at ng taong kaharap ko ng mga sandaling yon. Bago pa man magpatuloy sa kanyang pagsasalita yung taong yon, sinabi niya sa akin noon na aswang umano yung ama ni Ninong, kaya't hindi dapat ako manatili doon. Sinabi pa nito na baka ipinain lamang ako ni Ninong sa kanyang ama. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap noon noong makarinig ako ng pag-ubo. Agaran akong napalingon sa bahagi kung saan nga naroroon yung kwarto ng matanda. At nang makita kong nakasilip ito sa amin, ay nakaramdam ako ng kilabot. Agad ding nagpaalam yung taong kausap ko noon at sinabi pa ulit nito na kailangan kong makaalis doon bago mag-alas 6 ng gabi. Ilang sandali rin akong napatulala dahil sa kanyang mga sinabi. Huli pa akong napalingon sa bintana ng kwarto ng matanda. At nang makita kong nakasara na rin yon ay nakampante naman ako. Bumalik na muna ako sa loob ng bahay at nagpa siyang magpahinga na muna roon.
Nung naroroon na nga ako ay napatitig ako sa may orasan. At ganoon na lang yung gulat ko nang makitang malapit na palang mag-alas 5 ng hapon. Napaisip nga ako sa sinabi ng taong nakausap ko. Pero naisip ko rin, yung makukuha kong pera mula kay Ninong dahil talagang kailangan ko yon. Napagtanto ko rin na parang wala namang binabalak na masama sa akin yung matanda. Kaya't minabuti kong manatili doon. Inabala ko na lang yung sarili ko noon sa pagbabasa ng mga libro hanggang tuluyan na ring dumilim yung paligid. Noong madilim na sa hindi ko inaasahang pagkakataon ay nakaramdam ako ng kilabot. Sobrang tahimik po kasi noon ang paligid at yung maririnig mo lang ay yung pagkaluskos sa silid ng tatay ni Ninong. Habang pinapakinggan ko yun ay parang may kakaiba akong kutob. Dahil dito, minabuti ko na lamang na pumasok sa kwarto ko kung saan nga ako magpapalipas ng gabi. Hindi ko sana papansinin yon. Subalit, nakarinig ako ng mga pagkalabog sa loob nun. Agad kong naisip na baka may ginagawa pa rin yung matanda. O baka kailangan nga nito ng tulong. Kaya't naghanap na nga ako ng paraan upang makita kung ano ba talagang nangyayari sa loob ng kanyang kwarto. Sinubukan kong maghanap ng siwang sa may dingding, pero wala akong makita noon. Dahil dito ay minabuti kong maghintay ng pagkakataon. Dumaan pa nga yung ilang minuto. Narinig kong kumalabog naman yung pinto ng kanyang kwarto. Noon din, nagpasya kong silipin siya mula sa pintuan ng silid kung saan nga ito naroroon. Pagkasilip ko sa pintuan, ay nakita ko rin agad yung matanda na parang wala sa kanyang sarili. Wala itong damit at parang malangis po yung kanyang katawan. Nagpalinga-linga po yon, kaya't ganoon na lang din yung aking pag-iingat. Walang ano-ano, ay nagmadali itong lumabas sa kanilang bahay. At habang naglalakad palabas ay naririnig ko pa yung kanyang mahinang pag-angil. Nang makalabas na nga rin yung matanda, nagmadali naman akong pumasok sa loob ng kwarto upang makadungaw sa bintana. At pagkadungaw ko, agad ko siyang nakita sa labas ng bahay. Nakahawak siya sa kanyang tiyan na parang may kung anong masakit doon. Ilang sandali pa ay napayuko ito hanggang tuluyan na nga siyang napatuwad. Hindi ko alam kung ano nga bang gagawin ng matanda. Pero nasagot nga yung lahat ng nasa isipan ko noon nang makita ko na mabilis po itong gumapang palayo sa kanilang bahay. Agaran kong naisip noon na isa nga itong aswang. At tama yung sinabi sa akin ng mga taong nakausap ko. Dahil dito, nagkaroon ako ng kakaibang kutob na baka may masamang mangyari sa akin doon. At bunsod po nun, nagpasya na nga ako noong umalis na ng bahay ni Ninong. Wala akong pakialam noon kung hindi nga niya ibigay sa akin yung perang kanyang ipinangako. Mas naisip ko noon yung aking kaligtasan, lalo at nakita ko mismo na nagpalit nga po ng anyo yung tatay ng ninong ko. Alam ko na nga noon na kung hindi pa rin ako umalis, ay malalagay talaga sa peligro yung buhay ko. At hindi ko na nga magagawang tulungan yung aking mga magulang. Kahit na nga madilim na noon, ay nagpasya pa rin akong umuwi ng bahay. Idinalangin ko na lamang noon na hindi ko makakasalubong yung matandang yon. Sa kabutihang palad naman, nakauwi ako sa aming bahay. At hindi ko na lamang sinabi sa mga magulang ko yung rason ng aking pag-uwi. Dahil baka kung ano pa nga yung sabihin nila laban kay Ninong. Ayaw ko rin kasing masira si Ninong sa mata ng mga magulang ko. Lalo at malapit din po sila sa isa't isa. Dahil sa mga nangyayari, hindi ko na lang iginiit na kunin yung pera kay Ninong noon. Kahit pa na yung kalahati lamang noon. Ayaw ko na rin kasing magpunta sa kanilang bahay dahil takot na rin ako na baka kung ano pa nga yung mangyari sa akin o baka hindi na ako makalabas sa bahay nila. Makaraan yung ilang araw, nabalitaan na lang po namin noon na namatay raw yung ama ni Ninong. At ayon pa sa kumakalat na balita, ay nasuwag daw ito ng isang kalabaw. Yun lang yung kwento nila. Pero marami rin na mga kwento noon na lumabas na mukhang nadali raw ito
at nataga noong siya ay nangangaswang. Hanggang lumaon ay hindi pa rin po namin alam kung ano ba talaga yung totoong nangyari. Sinubukan ring itanong ni nanay kay Ninong, pero wala rin po itong malinaw na sagot. Yun ay dahil nakita ko mismo na aswang talaga yung kanyang ama. At marahil ay totoo nga yung kwento ng iba na nadali ito ng mga pagtaga habang sinubukan niyang mga aswang at makapang biktima. Dito ko na rin po ito tatapusin. At maraming salamat po sa inyong lahat. Taong 1991, nakatira pa po ako noon sa Tapas, Capiz. Sa isang barangay doon sa Tapas, na noong araw ay kakaunti pa lang ang mga naninirahan. Gayunpaman, isa ako doon sa mga naniniwalang noong araw maraming aswang doon kahit hindi pa ganon karami ang populasyon doon noong araw. Sa totoo nga, maraming lumilipat doon o tumitira doon ng pansamantala na mga pamilya na galing pa sa ibang bayan ng Capiz. Yung madalas po naming marinig noon, karamihan daw sa mga lumilipat doon ay mga pamilya o mga taong pinalayas sa ibang bayan dahil sa kanilang pagkaaswang. O yung mga natunugan ng aswang sa ibang bayan sa Capiz. Kaya piniling lumipat doon sa amin na tinuturing na isang liblib din na bayan noon sa Capiz. Walang iba kundi ang Tapas. Naalala kong sabi sa amin ng tatay ko noon isang umaga habang nag-aalmusal kami. Mga anak, mag-ingat-ingat kayo kung umuwi kayong gabi ah. Alam nyo naman ngayon, mukhang dumarami na sila dito. At kahit papaano, magdala kayo ng armas. Kahit pataliman lang kapag alam nyong gagabihin kayo. Hindi lang mga rebelde yung nagtatago dito sa panahon ngayon. Pati na rin ang mga aswang. Saad pa po noon ang tatay ko habang nasa harap po kami ng mesa at nag-aagahan. 3 po kaming magkakapatid na puro po mga lalaki. Bale panganay po ako na noon ay 18 taong gulang na rin po. 2 taon po ang agwat naming magkakapatid sa isa't isa. So bale, 16 naman po si Andoy at 14 naman po si Tata na bunso po namin. Dahil nga po mga lalaki, malaya po kaming gumagala at umaalis noon kahit gabi na. Madalas naglalakad ako ng mga kalahating oras para pumunta sa tambayan naming basketball court noon kasama ang mga barkada ko. Kaya sa aming magkakapatid, ako po talaga ang madalas na gumagala tuwing gabi. Isang gabi po, habang naglalakad kami kasama ang mga barkada ko, meron po kaming nakasalubong na 2 matanda. Isang lalaki at isang babae. At sa banta ko po, mag-asawa po ang 2 yon. Meron po silang mga bitbit na mga gamit. Pero nakapagtatakang nasa labas pa rin po sila. At marami pang mga dala sa ganun kaalanganin na oras. Mga alas 11 na rin po kasi ng gabi noon. Kaya nga pauwi na rin po kami. Dahil talagang 10 oras na po ako kung umuwi noong kabataan ko. Dahil sa pagbabarkada. Agad silang tinanong ng isa sa mga kaibigan ko na kasama kong naglalakad noon. Choy, daw kalang-alang na nga oras ah. Sa diin ka mo makadto? Tanong noon ng barkada ko na kung sa Tagalog pa po. Parang alanganing oras na po to ah. Saan kayo pupunta? Pero ni hindi man lang po sumagot ang 2 matanda. At binigyan lang po kami ng matalim pero makahulugang tingin ng matandang lalaki. Habang nakayuko naman po yung babae. Medyo nakainom po kami ng tanduay noon. Nang makita ng kaibigan ko ang reaksyon ng matanda, medyo nagalit po ito
At minura po niya yung matandang lalaking yon. Dahil po doon, talagang tumigil po yung matandang lalaki at binaba niya po sa lupa yung bitbit niyang bayong na hindi ko alam kung ano nga ba ang laman. "O bakit tanda? Lalaban ka ba?" Tinatanong kita ng maayos Hindi ka na nga sumagot. Pandidilatan mo pa ako ng tingin. Ngayon ko lang kayo nakita dito Mga aswang na naman kayo, no? Galit na sambit po noon ng kaibigan ko, na masyado na pong naging madaldal dahil may tama na nga po ito. Agad po naming hinila ang kaibigan naming yon, pero nagulat po ako nung talagang lumapit po sa amin ang matanda at tinanggal po nito ang kanyang sombrero. Madilim po noon pero naaaninag ko naman po ang itsura nito. Doon ko na po napansin na parang may peklat po to sa may noo hanggang sa ilalim po ng kanyang kanang mata. Yung tipong parang nasunog po yung balat. "Tang, wag niyo na po sanang patulan. Lasing lang po itong barkada namin. Pasensya na po. Sige, dumiretso na po kayo kung saan ang punta ninyo. At uuwi na rin po kami." Pakiusap ko pa po noon sa matanda. "Hindi kami nire-respeto ng kaibigan mong yan Mag-iingat kayo. Hindi nyo kami kilala." Sagot naman po noon ng matanda. At pilit po talaga niyang nilalapitan ang kaibigan namin. Doon ko na po ito naitulak nang hindi ko naman po talaga sinasadya. Kasi nga, nagpupumilit po talaga itong lapitan ng kaibigan ko. Dahil po doon, mas nagalit po ang matanda noon. Pero nung hinila po siya ng matandang babaeng kasama niya, mas swerte naman po na parang kumalma po ito. Pero bago po siya umalis, dinuro po ako nito sandali na parang nagbabanta. Sabay dinampot niya ang binitawan niyang gamit at naglakad na palayo. Parang sa akin pa po nabaling ang galit po nito. Napakatigas po talaga kasi ng ulo ng kaibigan ko. Naitago na lang po pala natin sa pangalang Michael. Medyo nagalit po ako noon kay Michael, pero syempre kaibigan ko pa rin po yon. "Tara, umuwi na lang nga tayo. Ang tigas rin kasi ng ulo mo, Michael." "Yan tuloy. Ano yung nangyari sa atin?" Sabi ko pa po noon sa barkada ko. "Pero nakita nyo ba kung paanong tumingin yung matandang yon? Biro ko lang naman sana yon Naswang sila, pero nakita nyo naman. Mukhang totoo nga ang sinabi ko." Sambit naman po noon ni Michael na siya pong nagsimula ng lahat ng nangyaring yon. Pagkatapos po noon, nagsiuwian na po kami sa kanya-kanya po naming mga bahay. Ilang araw po pagkatapos, nagulat po ako nang biglang tinawag po ako ng tatay ko. Galit po ang tono nito. Ang sabi po niya, nakarating daw sa kanya yung pangbabastos na ginawa daw namin sa dalawang matanda. Kung saan yung matandang lalaki daw pala ay kapatid pa ni Lolo Lito, yung kababaryo po namin, na nagkataong pinaghihinala ang aswang din po sa amin noon. Ang gusto daw po nito ay humingi kami ng pasensya sa kanila. Lalo at doon na raw po titira sa baryo din po namin ang dalawang matandang yon, at sa katunayan ay nagpapatayo na raw po ng sarili nilang bahay. Nagmatigas din po talaga ako noon dahil para po sa akin, dapat yung kaibigan ko po talaga yung humingi ng tawad at hindi po ako. Nung sinabi ko po kay tatay ang nangyari, naintindihan naman po niya ako. Kaya hindi na po ako humingi pa ng tawad dahil sa totoo lang po, para sa akin ay wala po talaga akong kasalanan at ayoko na pong makausap pa ang matandang yon. Para klaro po, tawagin na lang po nating Lolo Nalding yung matandang yon na medyo nakaaway nga po namin.
Lumipas po ang ilang araw at sa tuwing napapadaan po doon sila Lolo Lito at yung kapatid po niyang si Lolo Nalding, na doon na nga rin po nakatira sa baryo namin. Lagi pong ang sama ng tingin sa akin ni Lolo Nalding. Hanggang sa nagulat po kami isang umaga. Dahil nabalitaan po naming may humabol daw na aswang kay Michael sa daan po nito pauwi. Naabutan pa daw po siya nun at dinumog daw po siya. Ngunit mabuti na lang daw po at may ilang kababaryo na nakakita doon. Kaya agad daw na tumakas yung aswang na dumumog sa kanya. Pumunta po ako noon kila Michael para kumpirmahin po yon. At nakita ko po talaga mismo yung mga galos po nitong tinamo. Meron po siyang mga kalmot sa kanyang braso at sa kanyang dibdib. Ang sabi po ni Michael, malakas daw ang kanyang duda na yung matandang si Mang Nalding yung gumawa nun sa kanya. Dahil doon ay hindi na po ako gumagala sa gabi noon. Pero isang gabi po, ginising po ako ng dalawa kong kapatid kasi magkasama po kaming tatlo sa kwarto. Ang sabi po nila, ilang minuto lang daw ang nakalipas. Narinig daw nilang tahol daw ng tahol yung alaga naming aso doon sa labas. Yung tipong parang may kaaway daw pero bigla naman daw tumahimik. Sinilip daw nila sa bintana at parang hindi na raw gumagalaw yung aso namin doon sa pwesto po nito. Ginising nila ako dahil masama daw ang kutob nila. Meron din daw kasi silang mga narinig na parang may kung ano doon sa labas. Lumabas nga po kami noon. Hindi na po namin ginising pa ang tatay namin. At agad nga po akong nasuka doon sa naabutan po namin sa labas. Yung alaga po naming aso. Natagpuan po naming wala na pong buhay. Wasak po yung tiyan ng aso at nagkalat po doon yung mga lamang loob po nito. Mukhang gusto po talaga kaming takutin o gantihan ng aswang po na iyon. Nung sumunod po na gabi, nakarinig na naman po kami nila tatay ng mga kaluskos po sa aming dingding. Yung tipong parang may matatalas po na mga kuko na sinasadyang idiin po yon sa dingding po namin. Ang ginawa po ni tatay ko noon, pumunta po siya sa kusina at doon po sa pinaglulutuan namin, nagsunog po siya ng goma. Pangtaboy raw po ng aswang. Ang hindi po namin alam noon, hindi pala pangtaboy yun, kundi isa raw pala sa pinakaayaw ng mga aswang dahil matatalas nga ang kanilang pangamoy. Na nagagalit daw talaga ang mga ito kapag may nagsusunog ng goma. Hindi pa talaga namin alam din po noon. Nung ginawa po yun ng tatay ko, nagulat po kami nang bigla pong may tumalon sa bubong po namin. Parang mula po sa lupa, tapos tumalon po doon sa itaas po ng bubong. At parang galit na galit po yun. Doon na rin po tuluyang nagalit ang tatay ko. May mga hawak na po kaming itak noon at gusto na po naming lumabas para harapin po yon. Pero pinigilan po kami ng tatay dahil hindi raw po namin alam na baka marami pala sila doon po sa labas. At agad po niyang kinuha yung kanyang baril doon sa kwarto. Nung nakuha na po niya, kung saan po banda yung naririnig po naming naglalakad sa itaas po ng bubong, agad po yung pinaputukan ng tatay ko. Medyo nakahiwalay po yung bahay namin, kaya wala naman pong pakialam si tatay na baka may mabulabog kaming kapitbahay. Talagang magkakasunod po niyang pinutukan pero parang mabilis pong kumilos doon sa itaas yung aswang po na yon. Nagulat na lang po kami nang may sumisigaw po doon po sa labas na boses po ni Lolo Lito. Ang sabi po niya, itigil na raw po ni tatay ang kanyang pagpapaputok
Lumabas po noon si tatay pati po kami. At tinignan po namin doon pero wala na pong kahit ano doon sa bubong. Siguro ay mabilis nga po yung nakatalon. Galit na galit po noon ang tatay ko. At tinutukan pa nga po niya ng baril noon pati si Lolo Lito. Ang sabi po ni tatay noon, bakit raw nandoon si Lolo Lito? At sumigaw pa po siyang itigil ang pagpapaputok. Siguro kapatid mo yung nasa itaas ng bubong namin ano? Natakot kang mapatay ko yung aswang mong kapatid. Galit na wika po noon ng tatay ko. At hindi man lang po nakaimik si Lolo Lito at agad po itong umalis. Umabot po yon sa kapitan po ng barangay po namin. At yung paliwanag po noon ni Lolo Lito. Pinatigil lang daw niya dahil nagkataong napadaan siya. At baka mapagkamalan daw ng mga rebelde sa lugar namin. Na may nangyayaring engkwentro dahil doon sa pagpapaputok ng baril ng tatay ko. Pero para wala na raw gulo, aalis na lang raw ang kapatid niya at ang asawa nito doon sa lugar namin. Ang nakakatawa po doon, 10 oras po yun ng gabi nangyari, Sir Dan. Tapos doon pa talaga siya sa bahay namin napadaan. Inasa may bandang dulo na po ang bahay namin noon sa baryo namin. Ang sabi po noon ng kapitan namin, sa amin daw siya naniniwala. Dahil parang alam na rin po naman ng mga kababaryo namin na aswang raw talagang magkapatid. Pero para wala na raw gulo, manahimik na lang daw kami. Lalo at aalis na rin naman sila Lolo Nalding doon sa baryo namin. Yun nga po ang nangyari noon. Simula po noon, mas naghihinala na po ang mga taga sa amin kay Lolo Lito. Yung kapatid naman po niya ay agad nga pong umalis. Opo, nakaligtas po talaga yon pero hindi na po namin sila nakita pang muli ng kanyang asawa pagkatapos po nilang umalis. Wala naman pong napahamak sa amin noon. Ito po ang kwento namin. Maraming salamat po kung mapili. Shoutout nga po pala sa mga tao po na ito na solid pong taga-suporta. Unang-una kay Sir Dance Paruhinog. Shoutout sa iyo, Brad. Kay Miss Dimples Yumi, Melanie Pasyon, Marianita, Kwentong Buhay at iba pa, Red Basto, Vlad Impaler Official. Siyempre kay Miss Charmaine Saneo, kay Che Pantilla at sa anak niyang si John Pantilla, kay Jonalyn Rindon, Mengay Okna, Johnson Recasas, Myron Lingat, Rubilin Dorian, Miss Minchin, Miss Sopia, Resi Madrid, Mary Anase, Annabella, kay Ram Cruz TV, Bobby Ong Sueco, Mavil Vlog, Noyas Sanora, Lagring Felipe, at sa mga iba po na hindi ko na po binanggit dahil hindi ko po maintindihan yung mga pangalan po ninyo. Shoutout pa rin po sa inyo. Naniniwala ka bang lahat ng mga aswang ay natural na masama? O naniniwala kang merong mga hindi ganon kasama o mga mabubuti na inunahan lang gawa ng masama kaya ninais nila na maghiganti? Ako, naniniwala akong may mga mabubuting aswang na pinipilit lang makipaghalubilo gaya ng mga normal na tao. Ang ilan nga lang sa kanila nakararanas din ng karahasan ng mundong ito na nagtutulak sa kanila para mapunta sa isang posisyon na pilit na nga sana nilang iniiwasan. Ang mga bersyon ng kanilang mga sarili na pilit nilang ikinahon, ngunit napipilitan silang ilabas dahil sa natural na kalupitan ng mundo. Tawagin ninyo ako sa pangalang Annabel, isang dalagang nasa 17 taong gulang nang mangyari itong kwento na ito sa isang baryo sa Mindanao. Mas maiging hindi ko na rin pangalanan dahil sa personal na mga rason. Nakatira kami sa isang maliit lang na baryo. Lahat ng mga tao dito magkakakilala. Subukan lang ng mga dayo na makipag-away dito sa baryo namin. At siguradong buong baryo talaga ang kanilang makakalaban. Lalo na nga noon. Ang problema lamang,
Kung taga-ibang baryo ang kaaway, nagkakaisa naman ang mga kababaryo ko. Pero hindi rin maiiwasan na may nangyayaring mga away sa loob mismo ng baryo. Na mga magkababaryo mismo nag-aaway din. Meron din kasing mga barumbado na lagi na lang sangkot sa gulo. Hindi maiiwasan yung ganon sa isang barangay. Merong isang grupo ng mga barumbado noon sa baryo namin na kinaiinisan ng halos lahat sa lugar namin. 3 sila na laging magkasama. Itago natin ang 3 sa pangalang Allen, Ryan at Kiko. Itong 3 talagang ito yung pinaka-problema ng barangay noong panahon na iyon. Dahil kapag nalalasing yung mga ito, kung ano-anong kalokohan ang kanilang ginagawa, madalas din silang mapaaway. Meron kaming tindahan noon at ako lagi yung bantay, kaya alam na alam ko talaga. Yung tipong nakikipagbardagulan ako sa kanila kapag namimilit silang makautang ng alak kapag wala nga silang pangbayad. Maliit na tindahan lang yung amin, kaya hindi talaga nagpapautang sa mga kagaya nila. Pero minsan, sa tindahan pa rin namin mismo nagkakagulo banda dahil doon nga rin sila banda tumatambay. Hanggang meron kaming nabalitaan na may tinambangan daw yung 3 na isang dalaga naming kababaryo. Dahil gabi na raw ito nakauwi at nagkataon na natsambahan ng 3 barumbado. Lasing daw yung mga ito at hinarang daw nila yung dalaga. Pinagtangkaan daw talaga nilang gawa ng masama. Gusto raw nilang pagsamantalahan. Mabuti na lang daw at nakawala agad yung dalaga at nakatakbo. Dahil nga sa kalasingan ay hindi nga nila nagawang mahabol yung dalaga. Pero medyo na-trauma daw yon. Kaya isang gabi, bumili ng yose yung 3 sa tindahan namin. Ako yung bantay noon. Nang biglangang dumating si Mang Nanding. Itong si Mang Nanding, yung tatay ng dalaga na pinagtangkaan ng 3 barumbado. Lumapit ito sa tindahan at mahinahong kinausap yung 3. Ang sabi nito, "Total, mukhang hindi naman kayo lasing ngayong gabi at nandito na rin naman tayo. Gusto ko lang sanang sabihin na wag naman sana ninyong gawin yon sa anak ko. Na-trauma yung anak ko eh. Magkababaryo naman tayo eh. Wag naman sanang ganyan. Ako ayoko ng gulo, pero aaminin kong nagalit ako sa ginawa ninyo. Sino ba namang tatay ang hindi?" Bungad noon ni Mang Nanding. Kumunot agad yung noon ng 3 na medyo hindi nagustuhan ang sinabi ni Mang Nanding kahit mahinahon naman yung pagkakasabi nito. Nakikinig lang ako sa kanila noon. Ang sabi pa ni Mang Nanding, "Humingi naman sana kayo ng pasensya at wag na ninyong gawin yon sa kahit kanino. Kung ibang tao ang ginawa ninyo ng ganyan, malamang may gagawin na yon para pagbayarin kayo. Pero hindi ako ganun eh. Ayokong magkagulo tayo dito. Yan lang naman yung hinihiling ko sa inyo eh. Bilang ama na rin." Dagdag pa nga ni Mang Nanding noon. Pero nagalit agad si Allen. "Kung makapagsalita ka, parang binibigyan mo pa kami ng pabor ah. Hindi kami hihingi ng pasensya. Wala naman talaga kaming ginawa eh. Kinakausap lang naman sana namin ang anak ninyo eh." Sagot naman ni Allen. Sabay tinulak niya agad si Mang Nanding. Pagtayo ni Mang Nanding, bigla siyang hinawakan ng 2 pa at pinasuntok nila kay Allen. Naggulat ako noon dahil maayos yung pakikipag-usap ni Mang Nanding. Pero paulit-ulit na sinasabi ng 3 barumbado na parang pinagbabantaan daw sila ni Mang Nanding. Hanggang sa nagulat na lang ako nung biglang sinikmuraan ni Allen si Mang Nanding. Hanggang sa ang bilis po ng pangyayari at pinagtulungan na nga po nila yung kawawang kababaryo namin. Sigaw ako ng sigaw noon. Naitigil na nila yon pero parang hindi nila ako narinig. Hanggang maglabasan ang ibang kapitbahay namin. Sumisigaw na kami noon na tumigil na sila. Pero
Tinadyakan pa nila ng paulit-ulit yung kawawang si Mang Nanding kahit nakhandusay na ito sa lupa. Ang bilis kasi ng pangyayari na hindi man lang nakapalag si Mang Nanding. Basag-basag po yung mukha nito noon. Talagang duguan. Kumuha pa nga si Alin at Kiko ng putol na kahoy na talagang parang ayaw pa nilang tigilan at gusto pa nilang hampasin gamit yon. Hanggang sa lumabas na nga yung tatay ko at inawat niya agad si Kiko. Si Alin naman kapitbahay lang din namin. Kaya lumabas din yung tatay nito para awatin siya, pero pati yung kanyang tatay sinuntok pa nito. Partida, hindi naman siya lasing ng gabing ito. Nung makita yun ng tsuhin ko na bagong labas lang nga rin noon, doon na niya agad nilapitan si Allen at binigyan niya ito ng isang suntok. Isang suntok lang ng tsuhin ko, bulagta na sa lupa si Allen. Lalo at malaking tao nga yung tsuhin ko. Nung mangyari yon, tumakbo na nga si Kiko at pati si Ryan. Si Allen naman, pinabangon na ng kanyang tatay at ipinasok sa kanilang bahay. Kawawa si Mang Nanding noon, duguan, at nung pinabangon ay iika-ika na kung maglakad. Pero yung tingin ni Mang Nanding noon kila Allen at sa iba pa, talagang galit na galit. Maayos siyang nakipag-usap, pero ang ending, siya pa nga yung ginago ng husto. Kilalang mabait na tao si Mang Nanding sa baryo namin at responsable itong ama at asawa. Kaya gano'n na lang din yung galit namin sa tatlong magbabarkada. Pero naglakad lang pauwi si Mang Nanding noon habang inaalalayan siya ng tatay ko. Medyo magkaibigan din kasi sila. Kinabukasan, nabalitaan namin na hindi man lang daw nagreklamo sa barangay si Mang Nanding. Tinanong daw siya ng kapitan namin kung anong balak niyang gawin. Pero hindi na raw siya magrereklamo at ang sabi lang daw nito, may araw din daw yung tatlo at makakakita din daw sila ng kanilang katapat na magbibigay sa kanila ng leksyon. Lumipas yung mga isang linggo noon. Naglalaba ako sa may labas ng bahay namin nung narinig ko ang isang nakakagulat na balita. Ayon sa mga kababaryo ko, may humarang daw na isang malaking hayop kay Kiko noong isang gabi. Hindi daw siya pinatay pero masama daw talaga ang kanyang lagay. Nung marinig namin yon, nagmadali kami ni nanay noon na pumunta doon sa bahay nila Kiko. Nakita ko rin si Allen na lumabas ng bahay nila at nagmadaling tumakbo papunta doon sa bahay ng kanyang kaibigan. Pagdating namin doon, hindi ako makapaniwala sa nakita ko, Sir Dan. Nakaupo naman si Kiko, pero hinang-hina ito at napakarami nitong sugat. Meron siyang mga kalmot sa kanyang mukha. Sa totoo lang, halos sa kanyang buong katawan. Talagang punong-puno ng galos, Sir Dan. Meron ding mga kagat sa kanyang kamay at binte. Masama talaga ang kanyang lagay, pero kung titignang mabuti, wala naman siyang sobrang lubha talagang sugat na posible niyang ikamatay. Pero syempre, kung mapabayaan yung kanyang mga sugat, baka delikado rin yung kanyang buhay. Parang sinadya lang napahirapan siya. Ayon kay Kiko, nagulat na lang daw siya nung biglang may dumumog sa kanya ng malaking hayop. Ayon sa kanya, sa kanyang buong buhay daw, nung gabi pa lang na iyon siya nakakita ng ganong hayop. Kakaiba daw talaga yung itsura. At yung mga tingin daw nito parang hindi lang daw hayop. Yung tipong parang kilala daw talaga siya, na galit sa kanya. Pero nagpipigil pa rin na tuluyan siyang patayin. Tahimik lamang si Allen noon. Pero nung dumating si Ryan, meron itong biglang sinabi sa lahat ng mga nandun. Nagtanong siya kay Kiko at nilarawan nga niya yung itsura ng hayop. Tugmang-tugma yung kanyang pagkakalarawan sa itsura ng hayop
na sumalakay nga rin kay Kiko. Ayon kay Ryan, hindi daw siya naglalabas ng ilang gabi na. Dahil ilang gabi na rin daw na meron siyang napansing umaali-aligid na isang hayop sa labas ng kanilang bahay. Pareho yung itsura ng hayop doon sa umatake kay Kiko. Sabi ni Ryan, baka aswang daw talaga yon at meron daw silang atraso, kaya binabantayan na sila para makapag-iganti. Nung sabihin nyo ni Ryan, halatang napaisip si Allen. Pero naging abala na po sila sa mga sugat ni Kiko. Dinala ito sa ospital. Dahil ang dami talaga ng sugat, na ayaw pa rin sana nitong magpadala pero pinilit na siya ng kanyang mga magulang. Bago siya naisakay sa jeep, tinignan ni Lolo Badong yung kanyang mga sugat. Itong si Lolo Badong ay merong konting kaalaman sa kababalaghan at ang sabi nito, gawa daw talaga ng aswang yung ganong klase ng sugat. Halata daw na walang balak na patayin si Kiko. Dahil kung ginustong araw nito, baka nakita na lang daw yung bangkay ni Kiko doon sa daan. Nagtinginan kami nila nanay noon. Isang tao lang yung naisip namin. Walang iba kundi si Mang Nanding. Hanggang isang gabi, pauwi kami ni tatay sakay ng motor. Nung magkataon pa talaga na nasa may parte kaming walang mga pamamahay at mahina lang yung patakbo namin, nung bigla kaming makarinig ng sigaw. May kalakasan yon. Pero alam po ninyo yung tipo ng sigaw na parang naputol. Yung parang tinakpan bigla yung kanyang bibig nung sumigaw ito. Napatigil kami noon at pinatay muna ng tatay ko yung dala naming motor. Hanggang sa makarinig kami ulit ng mahinang pagsigaw na parang nagpupumiglas. Doon yun ang galing sa may kakahuyan. Tapos bigla na lang tumahimik. Ano kaya yun, tay? Tanong ko noon, pero itinabi lang saglit ni tata yung motor at pinatahimik niya ako. Sabay kinuha niya yung flashlight sa compartment. Pati na rin yung maliit na kutsilyo. Dito ka lang, anak. Titignan ko lang, sabi ng tatay ko noon. Pero syempre hindi ako pumayag na maiwan. Kaya pilit akong sumama. Mga ilang metro pa lang kaming nakapasok sa kakahuyan at inilawan ni tatay sa may unahan. Napasigaw ako nung may nakita kaming nilalang na merong hinihilang tao papasok sa masukal na parte. Nailawan yun ng tatay ko, kaya mabilis na tumakbo yung tatay ko. At syempre, sumunod na rin ako. Nung inilawan ni tatay, parang nakilala niya. Nanding, ikaw ba yan? Nanding, wag! Sigaw ni tatay noon. Nung sabihin niyo ng tatay ko, tumigil po yung nilalang, Sir Dan. Ang sabi ni tatay, nakilala daw niya agad dahil mukhang si Allen daw yung hinihila ng nilalang. Na mukhang nawala na nga ng malay kaya hindi na nakasigaw si Allen. Lumingon po bigla yung nilalang noon. At ibang iba po yung itsura nito. Tumigil na po ito na parang inamin na rin niya na siya nga si Mang Nanding. Nakakatakot pero nasaan yung tao ito? At may suot rin na damit. Yung mukha lang talaga nito at yung mabalahibo niyang balat yung talagang nagbigay sa akin ng kilabot. Tay, hindi yan si Mang Nanding. Aswang yan, sabi ko noon. Dahil hindi ako makapaniwala. Si Nanding yan, alam ko. Nanding, anong balak mong gawin dyan kay Allen? Huwag mong gawin yan. Alam kong grabe ang ginawa nila sa inyo, pero hindi ka masama. Sigurado ako dyan, sabi ng tatay ko noon. Nang marinig yun ng nilalang, binitawan niya si Allen na wala pa ring malay at bigla itong nagsalita. Wala akong balak na patayin siya, pero bibigyan ko lamang ng leksyon, gaya ng nangyari kay Kiko. Iisa-isain ko sila, mga hayop sila. Kung wala lang mga tao ng gabing yon, gumanti na sana ako agad. Isa akong aswang,
Pero ni minsan, wala akong sinaktang tao. Si Kiko yung kauna-unahan. Pinagtanggol ko lang yung anak ko, pero ganun yung ginawa nila. Alam mo yan, Annabel. Nandun ka ng gabing yon. Sabi po nito sa akin. Pero hindi ako nakapagsalita dahil sa kaba. Pero nung nilapitan siya ng tatay ko, unti-unting bumalik ang kanyang normal na itsura. Ang sabi ni tatay noon, "Umuwi ka na, Nanding." Ako nang bahalang magpalusot dito kay Allen. "Nakita ba niya ang itsura mo nung hinila mo siya dito?" Tanong pa ng tatay ko noon. "Hindi. Maniwala kayo sa akin. Wala akong balak na patayin siya. Gaganti lang ako sa kayupang ginawa nila." Sagot naman ni Mang Nanding. Sinabi na lang ni tatay noon na naniniwala kami. At sinabihan niya itong umalis na at kami na ang bahala. Tumangulang siya noon at agad na ngang tumakbo palayo. Inuwi namin si Allen sa kanila. At sinabi namin na nakita lang namin itong nakahandusay sa daan. Nakainom naman din kasi ito. Hindi siya naniwala nung una, syempre. Pero hinayaan lang namin. Kinausap siya ng tatay ko noon na humingi na lang sila ng tawad kay Mang Nanding at wag na nilang guluhin yung tao. Nung tinitignan ko po si Allen, napansin ko pong alam na po nito kung anong nangyayari. Kaya kinabukasan, nabalitaan namin na sumunod nga si Allen sa ibinigay sa kanyang payo ng tatay ko. Pero syempre, kumalat na po yung usap-usapan noon sa baryo namin na baka aswang daw si Mang Nanding. Hindi maiiwasan talaga na mapag-usapan yon. Simula noon, nagbago si Mang Nanding at naging mailap ito sa mga tao. Malayo sa Mang Nanding na nakilala namin noon. Pero karamihan sa mga tao sa baryo, naniniwala pa rin na hindi siya masama. Talagang grabe lang yung ginawa sa kanya ng tatlo na nagtulak sa kanyang gumanti. Buti nga hindi niya pinatay. Simula din nun, nagpakatino na rin yung tatlong barumbado. Minsan talaga may mga mabubuting tao na nagiging masama dahil din sa kasamaan at kalupitan na ginawa sa kanila ng ibang tao. Kahit sino pa, maging mabuti po tayo sa ating mga kapwa. Hanggang dito na lang ang kwento at maraming salamat.